yun, kasama natin, of course, ang Reyna ng Philippine Soft Tennis, ang aking kaibigan. And narito po tayo na yon sa joint training camp ng Korea pa lang kasi wala pa yung Timor-Leste team natin. So, kasama natin na yan si Ate Bien Soleta Manyala. Bien, buwati ka sa mga tagapanood. Hello po, Sports Corner. Hi, Sir Ka. Masaya ako na nakapunta kayo sa amin dito ngayon. And finally, after, months na nag-zoom tayo, finally, nakabisita lang na tayo dito sa training camp practice court ng soft tennis. Alam natin at tamang-tama, dumating na yung Korea team natin. So, kumusta na po kayo ngayon? Ngayon, Sir Ka, first day ng training camp namin ngayon with Daegu Bank. So, masaya kami na napili nila ulit kami na isa sa mga pupuntahan nila for this year. And sila yung lagi na namin sila yung Korean team or foreign team na nag-training camp sa amin. Ayan yung lagi kayong nagte-training camp sa Korea for how many times na since nag-umpisa kayo dito? Yung Korea team sa Daegu Cup ba yun, Ate Bien? Pag pumupunta kami ng Korea naman, sa Suncheon naman kami pumupunta doon for training camp. So, itong Daegu Bank din, nagpupunta rin din sila doon. So, iba-ibang Korean teams yung nakakalaro namin pag pumunta doon. Okay, let's go back to your 2023 assessment natin kasi nanalo ka ng ginto sa SEA Games, nanalo ka nag-participate ka sa Asian Games, sa Asian Championship, sa Korea Cup. Paano mo i-assess, paano mo i-look back ang mga nangyari noong 2023, yung mga reflections na rin? Yung 2023, masasabi nating successful pa rin naman ng Philippine Soft Tennis team dahil nga lalo na sa participation namin sa SEA Games, naging overall team ang Philippines sa soft tennis kasi nga 3 golds, 1 silver and 1 bronze tayo doon. So, na-maintain pa rin natin yon or nasobrahan pa nga yung medals. And of course, isa pa sa mahalagang highlight ng inyong taon, isa pa is your recovery nga mula sa inyong natamong ACL injury before at unti-unti nakikita niyo yung full progress ng inyong rehabilitation at recovery. Anong status na yon? Mukhang bumabalik ka na sa inyong dating forma mo. Well, masaya ako na ngayon. So, first start of 2024, Daegu Bank kagad, Korean team. So, ayun, nakita mo nakapag-training na ulit ako, nakatakbo na ulit ako. Pero yung 2023 talaga, pinagpapasalamat ko yun sa SNC coaches ko, kay Coach Luis de Mesa and Coach Joseph Santos ng Strive Fitness Performance. Kasi kung hindi talaga dahil sa kanila, malabo ako makalaro ng SEA Games, Asian Games, or even pagpatuloy ko yung paglaro. Pero dahil sa expertise nila and suporta and pagtsatsaga nila during my ACL recovery, sila yung nag-prepare sa akin sa mga tournaments na yun. And ngayon po, umpisa na po yung joint training camp between Korea, ang Timor-Leste. Ewan ko kung darating ba sila doon at ang Pilipinas. Ano ang purpose nitong training camp natin? Dahil alam ko, nag-uumpisa na kayo mag-training. Pag-aandaan nyo yung mga tournaments for 2024, lalo na yung World Championships na tinatarget nyo na sumali sa Pebrero, di ba? Pinaka-purpose talaga nitong training camp ng Daegu sa amin is in preparation for this year's tournament. So, marami kaming tournament this year, pero pinaka-major event namin is World Championship sa September. So, for the Timor-Leste kasi, sad to say, hindi na sila makakasama kasi nahirapan natin sila sa visa. Pero dapat sila, dito din sila kasama ng Daegu Bank. Pero, more or less, thankful pa rin kami na may training camp ngayon buong week. So, with the Korean team. Okay, sa soft tennis side naman, being the national team, ano mga plano ninyo? Bukod nga sa World Championship sa September, ano mga plano ninyo? Dahil ang balita ko nga, ito na daw yung uli mong taon mo na sa paglalaro sa tennis and afterwards, kailangan mo nang isampay yung jersey at mag-retiro na. Well, so this year, yun, pinag-isipan ko na mag-retire na this year. Siyempre, medyo mahaba na yung naging journey ko. So, pero, nasa association pa rin yun, or nasa coaches kung payagan nila ako mag-retire. But for 2024,
yung sana yun makakuha pa rin ako ng ng medal sa World Champs bago mag-retire. Pero aside from World Champs, may training camp pa rin ang Philippine team sa Suncheon. Yun, looking forward kami doon kasi pag Korean coaches talaga and Philippine team ang nag-combine, yung napoproduce namin na chemistry, preparation, yun. So, yun yung parang parang secret namin kung bakit kami nakakapanalo sa mga major events. Okay, so let's talk about nga yung grassroots program ninyo ng soft tennis sa Quezon City under the in cooperation nga with Vice Mayor Gian Soto na mag-umpisa this weekend, no, sa Masambong. Tell us more about itong grassroots program para makahanap tayo ng mga future stars ng soft tennis mula dito sa aking lungsod sa Quezon City. Well, excited kami yun kasi first time ngayon na magkakaroon ng collaboration with PSTA, Quezon City, and Meralco. So, masaya ako na meron kaming dalawang very supportive na LGU and company like Meralco and Quezon City. Yung grassroots na yun mag-start sa Friday hanggang Sunday sa Masambong Tennis Club. So, yung mga mapipili ng Quezon City na mga magiging participants, sila yung looking forward namin na maturuan, ma-introduce ang soft tennis. And then with Meralco naman, sila naman yung magsusupport ng nung event, nung mga tsaka sana sa future na grassroots program namin sa mga iba pang LGU, masuportahan din nila kami. Just a disclaimer lang po, si Ate Bien po ay currently working nga sa Meralco, kaya working athlete nga si Ate Bien sa ngayon. Pero lastly, I just received the full list nga ng mga awardees from the Philippine Sports Writers Association Awards, which is happening on January 29. At kabilang ka dun sa mga paparangalan, bibigyan ng recognition for the gold medal na napalununan nyo sa SEA Games sa Cambodia. Baka pwede kang magbigay ng reaction about dito sa panibagong parangal na makukuha ninyo sa PSA. Kasi alam niyo, si Ate Bien, suki na yan ang PSA Awards na maraming taon eh. Well, yun, unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa PSA kasi yun, award na nila ako, and then at bukod sa akin, in-invite din nila yung women's team and yung mga gold medalists sa team namin. So, masaya ako na hindi nila kami nakalimutan at in-invite, and lalo na in-acknowledge ng PSA yung na-produce namin ng 2023 kasi malaking karangalan kapag naimbitahan ka ng PSA, lalo na yung award na ibibigay nila sa amin. So, super excited na kami yan sa 2019. Ayun, si Ate Princess, hi! Baka hindi pinapansin eh. Si Ate Princess Katindig yun nandun. So, bati ka muna, magpasalamat ka na sa lahat ng mga taga-suporta. Alam ko, ito, baka sakali, ito yung uling taon mo sa paglalaro. Pero sana, kahit ito nga yung uling taon mo sa paglalaro, makikita natin na last ura para manalo ka ng medalya. Siguro, imbitahan mo ang lahat na sumuporta sa soft tennis at magpasalamat ka na sa mga taga-suporta. Unang-una sa lahat, Sir Gab, maraming salamat. Sports Corner, kasi isa kayo sa mga laging sumusuporta o sumusubaybay sa Philippine Soft Tennis, sa mga kung ano namang activities namin. Thank you. Thank you po. Tapos po sa lahat po ng sumusuporta, lalo na nung SEA Games, Asian Games, or from day one ng campaign ng Philippine Soft Tennis team. So, maraming salamat po. And syempre sa PSC, sa POC, sa EMSA, sila yung mga parang tumutulong sa amin and nag-guide sa amin kung sila yung nagbibigay syempre na sa amin ng kung ano yung nagagawa namin dahil sa kanila yun, kung paano nila kami supportahan lalo na sa mga programa ng PSTA. And syempre kay Sir Bobby, siyang president ng PSTA, yung all-out support niya sa amin, sa mga players and sa mga coaches, yung paniniwala niya sa amin na kami yung magpo-produce. Yan, maraming salamat, sir. And of course to my SNC coaches, yan, sina Coach Luis de Mesa, Coach Joseph Santos, and sa PSC, SNC coaches namin, and sa PT din namin, sa massage, yan, sa nurse unit, yan, lahat na po sa mga taga-PSC. Maraming salamat po. And then, lastly, yun sa sa grassroots program namin, kasi ang Philippine Soft Tennis Association, Sir Gab, naghahanap kami ng ng mga LGU na kung saan
pwede kaming mag-conduct ng free soft tennis clinic. So, yun, baka po maging interested sina Mayor, sina Gov na sa soft tennis. So, and looking forward kami na sa Batang Pinoy this year is magkaroon ulit ng soft tennis. Maraming salamat po. Oh, by the way, ang pinuntahan na yon ng soft tennis last year is Kawayan, Sulu. Yun pala yung ata yung pinunpuntahan doon sa grassroots, no? For last year, pinuntahan namin Santa Rosa, Tawi-Tawi, Isabela, tapos nagpangasinan din. Actually, madami na, hindi ko na maalala ulit kung saan pa. Pero siguro ata kami, mga naka 10 cities kami last year. Ayun, and we look forward to see you again sa PSA Awards, January 29, Diamond Hotel. And good luck sa mga future tournaments na iyon sasalihan. And we're hoping na sa uli mong taon, hopefully, magkaroon ka ng medalya. So thank you so much, Ate Bien, and God bless you. Thank you po.